Magandang umaga, Home of the Lord Christian Assembly. Good morning sa mga brothers and sisters in Christ. Ang scripture natin ngayong Sunday, ito ang binigay sa akin ng Holy Spirit. Itong 1 Corinthians chapter 16 verse 2. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. At saka idurugtong ko lang itong Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Itong mga scripture na to, alam na natin to yung dapat faithful tither tayo, cheerful giver, parang given na sa atin to. Ang gusto ko lang talaga i-emphasize itong Hebrews chapter 13 verse 16. Sabi dito, itong Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ayan. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ito isa sa paborito kong Bible verse, itong Deuteronomy 31:8. Dahil ito, maraming beses na nangyari sa akin to. Mai-share ko lang. Minsan na nagpunta kami ng Baguio. Kasama ko si Sister Eva. Katagal na to siguro mga 2005 or 2004. Nung pauwi na kami from Baguio, medyo pagod na rin ako kasi ako lang nagda-drive So pauwi kami sa highway, siguro ito bandang Tarlac hindi ko maintindihan, siguro yung demonyo umaano sa akin. Kinukontra yung ko, parang meron kasi isang kotse sa harapan na medyo mabagal. So ang ginawa ko, sinusundan ko lang siya nung medyo na inip na ako, umovertake ako dito sa shoulder. Hindi ko napansin, meron palang malaking bato doon. Yung talagang malaki, ganito kalaki. So pag ganun, pumailalim sa kotse. Oo, Pastor Koji talaga. Pumailalim na gano'n, titigil. Wala talaga, pero nasa shoulder ako. Highway yun sa Tarlac. Tapos, ito, kaya nasabi ko, He will never leave you, He will never forsake you. Siyempre naman, doon sa bukid yun halos talaga walang bahay. Pero doon sa kung saan ako na, ng bato, mayroong isang kubo. May isang kubo ron. Tapos, nakita ko doon may mag-ama. So, tinawag ko, nagpatulong ako. Tinulungan naman kami. Inangat nilang ganon. Na kami. So, ibig sabihin, sa haba-haba ng highway na yun, doon pa talaga ako na sa may bahay wala talaga, sila lang talaga nandun. So isa yon sa na-share ko na na hindi na yata pababayaan. Isa pa, doon namang galing ako kasi sa Ever nga ako noon, dito sa Commonwealth. Nung pauwi na kami, kasama ko rin si Eva noon, pauwi kami, dati nakatira pa ako sa San Juan. So mula doon sa Commonwealth, hanggang pagpasok namin sa Circle, may tumutunog na sa makina ng kotse. Tak-tak, gumagano siya. Pero hindi ko lang pinapansin. Mula doon sa Commonwealth, makarating ko sa bahay sa San Juan, siguro more or less mga 10 kilometers yun. Pero, tuloy-tuloy lang, hindi na ako tumigil. Basta narinig ko, sabi ko may problema yung makina. Pero nakarating pa kami sa bahay. Pagdating namin sa bahay, eksakto yung pagparada kong ganon, nung tinignan ko, may pala yung yung makina, may tagas. So ubos, nung chinek ko yung langis na ganun, wala na, talaga zero na ganun. Ibig sabihin, hindi pa rin niya pinabayaan. Nakarating pa rin ako sa bahay, bago siya na zero, mandar pa hanggang dun sa pagkarahe. Hallelujah. Ngayon, ito lang, itong umaga na to, kanina nung paggising ko, medyo nagdadayariya ako Sabi ko na, paano kaya ito? Baka hindi ako kaya pa naman ngayon na mag-exhort. So nag-pray lang ako, pray lang kay Lord. Tama naman, nung paalis na kami, wala na. Alis na siya, amen, amen. So yun po ang aking mga testimony na may share ko lang yung Sunday na to. God is good, He will never leave us, He will never forsake us. Taas na po natin ating mga ika po.
Panginoong Hesus, maraming salamat at kami po ay nagtipon-tipon muli ngayong araw ng linggo na to upang patuloy na makinig sa iyong mga salita at lalo pang lumalim at tumibay ang aming pananampalataya. Maraming salamat din sa mga kapatiran natin na kusang ang mga puso na magbigay sa ating simbahan. Maraming salamat, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan sa kalusugan ng aming pangangatawan upang lalo pa kami makapagsilbi sa iyo. Tunay nga talagang sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Yan po ang aming dasal sa pangalan ni Jesus.